Amid today's generation, the Almighty Father has chosen His appointed Son, the first to be implanted with the seed of righteousness among the fallen Adamic race through the virtue of repentance, saying, "Not my will, but the Father's will be done." Pastor Apollo C. Quiboloy was sent to the world to deliver and produce more sons and daughters with the same spirit of righteousness. He bore with him a divine mission to call and gather all of the Almighty Father's people whom He does not know, a people who likewise do not know Him, but will take heed to Him. A sheep recognizes his shepherd's voice. This was the Almighty Father's promise. The message of enlightenment first penetrated the Mindanaoan soil, the New Jerusalem, Davao City, Philippines. For almost 3 decades now, the appointed Son's toil has wrought a massive harvest of souls, making way to the birth of numerous kingdom-like congregations in the city alone. The first quarter of 2013, the year of abundant, bountiful, and fruitful harvest, has seen the replication of the great spiritual yield as the years before. In Luzon, especially in the National Capital Region, the doctrine of the true Christ has awakened many who have been blinded by the misleading tenets of religion and denomination. Now their minds have been opened that there is only one true God, and that genuine rapture happens in the Spirit when one fully surrenders and accepts the Almighty Father as God and King. Baptist ako noon, pero hindi naman parang ganun kadali lang ba yun nasa loob ko. So, ang sabi ko, there may be the right one later. Talagang hindi ko pa, somewhere in the back of my mind is a apprehension na nakikita ko sa kanila, parang physical lang naman yung mga tinuturo nila. Sa totoo, hindi naman ako nakabasa ng Bible, no? But I have accepted it as a blueprint. How man can conduct himself and then be back to his creator. But I would believe more, ang pinakamagandang sample siguro is the sampling na ginagawa ni Pastor Quiboloy. At least one life, being a template, because I am an engineer, I understand what is a template. So, madali mo masundan. Kasi kung hindi mo nga masundan ng nandito na, ano pa kaya sasabihin mong sundan mo yung imaginary. So, madali tayo malihis kung wala kang susundang nakikita. Although, from the very beginning, that was really the purpose, because in spirit and in truth. Before, nung I'm still a Catholic, hindi ko nauunawaan yun. So, doon lumalim ang paniniwala ko sa teaching ni Pastor na sa tagal na panunod ko sa kanya, yung mga binibitawan niyang pangangaral, kung isang ordinaryong tao lamang ito, hindi niya may papangaral yung ganong klaseng uri ng pangangaral na nanggagaling sa Panginoon, sa ating Panginoong Jesucristo, na ang paniniwala ko noon ay Holy Trinity. Yun ang kinalakihan ko. Doon ko naunawaan na iisa lang pala ang Diyos, na ang si Jesus Christ at ang Ama ay isa at hindi dalawa at hindi tatlo. So hanggang sa patuloy akong nanonood sa Kanya, and then I finally decided to be baptized and be a part of the kingdom. Nung napanood ko nga ito si appointed sa Pastor Quiboloy, parang na-magnet ako. Turo lalo na yung sabi niya yung Exodus tungkol sa mga graven images. Parang natakot ako. Sa bahay ko, naka-stante pa nga Balak stante ganyan, no? Sa sala namin, pagpasok mo, iba-ibang santo. Kasi negosyante yung mga magulang ko, may santo silang verde ba? Nakaharap pa yung santo sa negosyo nila. Nung mamuto ko na ganun, tapos yung nalaman ko din sa sa Katoliko, yung Trinity, at nalaman ko only one lang talaga, parang unti-unting nagliliwanag ang isip ko. At sinabi niya sa Matthew 7:21, hindi lahat at Lord, Lord, na makakapunta sa kingdom.
kundi yung magawa ng kanyang will. Dati akong Katoliko at nalilito ako dun sa Trinity. Ngayon, nung napanood ko si Pastor lahat, pinaliwanag niya tungkol sa Trinity, kung saan pupunta ang aking kaluluwa pagkatapos ko mamatay. Bilang doktor, hindi ko po makontrol ang aking physical na buhay. Ngayon, pag namatay ako, alam ko na kung saan ako dahil in-explain talaga ni Pastor. Tapos marami pang tourist pastor na madali kong naintindihan. Wala masyadong pagtatalo sa akin. Tuloy ngayon lalo na. Malinaw siya, klarado, kumbaga sa tuhog eh. Tuhog yung lahat ng tanong mo na andun yung sagot. Hindi mo na kailangan magtanong openly, kundi parang tinatanong mo pa lang sa isip mo, nasasagot na niya. Nung una, yung siya'y anak ng Diyos. Isa rin yan sa medyo matagal na nagkaroon ng liwanag sa akin. So hanggang sa yun na nga, yung paliwanag niya na kung hindi siya anak ng Diyos, sino tatay niya? So, anak siya ng Diyos sa Espiritu kasi pinanganak siya muli. So, yun, luminaw sa akin yan. At lahat naman ng ipapanganak muli sa Espiritu, dalawa lang naman magiging pagpipilian mo eh. Kung hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng demonyo. Na-realize ko na persecuted si Pastor. Tapos hanggang sa kakaisip ko, na-realize ko na si Jesus din pala that time persecuted. So nagkama pa ako ng idea na by June magsimba ulit. Sabi ko, sige magsisimba na ako. Pero that time, ang thinking ko na magsisimba ako, decided ako na papasok na dito. Kasi ang thought ko, I don't want to be a part of history that is going to repeat itself again. Since pinersecute nila si Jesus before, eto dumating si Pastor, appointed sa Napel. Ayoko siyang i-persecute. Ayoko maging part sa mga tao na nag-persecute kay Pastor. So, kaya gusto kong pumasok. From darkness, they have been brought to the light. They have heard and listened to the Almighty Father's audible voice, calling out to mankind to repent and enter into the kingdom. Kaiba ng Baptist at saka ito kay Pastor, na-complete yung sa mind ko ang liwanag na dati hindi ko maintindihan. Para sa akin, ang feeling ko lang, sinasalita nila, just according to them. Ito ngayon, nakikita ko, Pastor talks about it, and he is living what he taught. So, and he is making his life as a sample. So, malaking responsibility yun. All of your life, pag ibig sabihin nun. Kasi, camera, all the time, nasa sayo. Interview ka, naglalakad ka, nakapaligid sa'yo lahat ng mga tao. Pag yun na yung ginagawa mo na halos na exposed ka na, you must have really something in there. You just cannot claim it. Here comes another pastor claiming to be an appointed. So yun lang, but on myself, ganun ang naging interpretation ko. Then, nung nasumpungan ko napanood ko sa TV, being a reasonable person, before I judge a person, kailangan makilala ko na siya. So kung nakita ko siya sa TV, pinanood ko na siya ng pinanood. So na-realize ko doon, sa teaching niya, siya lang ang nakapagpakita sa akin ng mga mensahe ng Biblia na napakaliwanag sa akin. Lalo na yung pinaka-crucial sa akin kay Lazaro at saka yung rich man. So, nawala yung doubt ko nung marinig ko yun. Kasi hindi ko pa narinig yan sa dinami-dami ng pinanood ko sa television ko, God, ng mga preacher na tuturo sa Bible. Wala akong nasumpungan o napanood pala na ganun kaliwanag yung explanation about yung importansya ng kaluluwa sa tao. Sabi nga ni Pastor Tuboroy, ang tinuturo niya dahil nandito ang isang doktor para sa mga may sakit. Kaya darating ang appointed siya dito para dun sa mga taong may kasalanan makuha natin. Kaya malaki po ang pasasalamat ko kay Pastor Kibuloy. Sa panahon ito, nandito na ang new event sa atin. Sa pamamagitan niya, nandito na. Kaya marami pong pasalamat sa inyo. Kasi naligtas nyo kami
at ang mga nakapaligid sa amin. Sana magpatuloy pa po ito. Maraming salamat po. Tignan nila ang dumating na appointed son sa panahong ito. Pakinggan nila. Kasi naghihintay pa sila kung ano-anong hintay nila eh. The second coming nandito na. Pakinggan nila, suriin nila. Makikita nila eh. Yung turo ng appointed son. Napaka-importante. Kasi, sabihin nila, of course, kung ano yung sinasabi nila. Repentance ang tinuturo niya. Repentance ng kasalanan ng tao. Suko mong sirpensin mo para maligtas ka at gawin mo kung ano nararawat ng kabutihan na inuutos ng Diyos ang kanyang life. Sa internet, nabasa ko mga kulto si pastor. Pero pag nabasa mo po yun, pag dati ka ng televiewer, maiintindihan mo yung mga nagsusulat doon, hindi talaga nila maintindihan si pastor. Wala pong kultong nagsasabi na mag-repent ang isang tao. No, nung mga panahon hindi ko pa nasusumpungan, o hindi pa ako nasusumpungan ng kingdom, ang pagbabago sa akin dalawa lang. True evolution, saka revolution. Ang evolution, ito yung parang naghihintay ka lang, nagpapatihanod ka doon sa pagbabago ng mga bagay. Kaisipan, bagay, technology, yun yung evolution. Pero yung revolution, ito yung meron ng sangkap ng pwersa. Niisip ko, yung conversion, yung proseso ng revolusyon, mas magiging makabuluhan, magiging material, magiging realidad, kung ang unang magbabago ay yung spirito, yung loob. Ang pagbabago, sisimula sa loob. Ang kapasyahan ng pagbabago ay nanggagaling sa loob. The strewn islands of the Visayas region have been united as one when spiritual revolution reached this part of the Philippine archipelago. The recent kingdom baptism rites held in the region demonstrates how hundreds have surrendered their own will through absolute obedience to the Almighty Father's perfect will. The huge population of the kingdom-like congregation of Hong Kong further boosts up as hundreds in the Fragrant Harbor received their spiritual birth through water baptism recently. Hong Kong is one of the foreign sentinels of light, which boasts of the most number of sons and daughters of the Almighty Father abroad. Canadian history and culture have always been marked by a great and vibrant diversity due to its people coming from a multitude of racial, religious, and cultural backgrounds. The Foreign Sentinel of Light of Canada illustrates pluralism as it continues to bring forth a gigantic harvest of multiracial kingdom citizens who have seen the light of salvation through the message of the appointed Son. The United States of America has always been looked up to as the world's most powerful nation. It may be in the physical, but in the spirit, its people are like everybody else. They are human and are in need of salvation. Breaking down the barriers of religion, race, and language, the message of repentance has encompassed the land of milk and honey and has changed the lives of thousands. The appointed Son envisions 70,000 souls entering into the kingdom in the city of Los Angeles alone. It won't be long until this comes into fulfillment, especially when as early as now, hundreds have been embracing the Son's teaching. Thousands have seen the light of salvation through the message of enlightenment. They did not remain captives of deception, but have become sons and daughters of the Almighty Father who have been implanted with the seed of righteousness, and like the appointed Son of God, they will walk according to the Almighty Father's will no matter what. Indeed, it has come to pass. Thy kingdom has now come. Thy will is now being done on earth as it is being done in heaven.
Amid today's generation, the Almighty Father has chosen His appointed Son, the first to be implanted with the seed of righteousness among the fallen Adamic race through the virtue of repentance, saying, "Not my will, but the Father's will be done." Pastor Apollo C. Kibuloy was sent to the world to deliver and produce more sons and daughters with the same spirit of righteousness. He bore with him a divine mission to call and gather all of the Almighty Father's people whom he does not know, a people who likewise do not know him, but will take heed to him. A sheep recognizes his shepherd's voice. This was the Almighty Father's promise. The message of enlightenment first penetrated the Mindanaoan soil, the New Jerusalem, Davao City, Philippines. For almost 3 decades now, the appointed Son's toil has wrought a massive harvest of souls, making way to the birth of numerous kingdom-like congregations in the city alone. The first quarter of 2013, the year of abundant, bountiful, and fruitful harvest, has seen the replication of the great spiritual yield as the years before. In Luzon, especially in the National Capital Region, the doctrine of the true Christ has awakened many who have been blinded by the misleading tenets of religion and denomination. Now their minds have been opened that there is only one true God, and that genuine rapture happens in the Spirit when one fully surrenders and accepts the Almighty Father as God and King. Baptist ako noon, pero hindi naman parang ganun kadali lang ba yun nasa loob ko. So, ang sabi ko, there may be the right one later. Talagang hindi ko pa, somewhere in at the back of my mind is abita nila, just according to them. Ito ngayon, nakikita ko, pastor talks about it, and he is living what he taught. So, and he is making his life as a sample. So, malaking responsibility yun. All of your life, pag ibig sabihin nun. Kasi, camera, all the time, nasa sayo. Interview ka, naglalakad ka, nakapaligid sa'yo lahat ng mga tao. Pag yun na yung ginagawa mo na halos na exposed ka na, aba, you must have really something in there. You just cannot claim it. Here comes another pastor claiming to be an appointed. So yun lang, but on myself, ganun ang naging interpretation ko. Then, nung nasumpungan ko napanood ko sa TV, being a reasonable person, before I judge a person, kailangan makilala ko na siya. So kung nakita ko siya sa TV, pinanood ko na siya ng pinanood. So na-realize ko doon, sa teaching niya, siya lang ang nakapagpakita sa akin ng mga mensahe ng Biblia na napakaliwanag sa akin. Lalo na yung pinaka-crucial sa akin kay Lazaro at saka yung rich man. So, nawala yung doubt ko nung marinig ko yun. Kasi hindi ko pa narinig yan sa dinami-dami ng pinanood ko sa television about God, ng mga preacher na tuturo sa Bible. Wala akong nasumpungan o napanood pala na ganong kaliwanag yung explanation about yung importansya ng kaluluwa sa tao. Sabi nga ni Pastor Kibuloy, ang tinuturo niya dahil nandito ang isang doktor para sa mga may sakit. Kaya darating ang appointed siya dito para dun sa mga taong may kasalanan makuha natin. Kaya malaki po ang pasasalamat ko kay Pastor Kibuloy. Sa panahon ito, nandito na ang new event sa atin. Sa pamamagitan niya, nandito na. Kaya marami pong pasalamat sa inyo. Kasi naligtas nyo kami at ang mga nakapaligid sa amin. Sana magpatuloy pa po ito. Maraming salamat po. Tignan nila ang dumating na appointed son sa panahon ito. Pakinggan nila. Kasi nag-iintay sila kung ano-anong hintay nila eh. Kasi kung kami nandito na. Pakinggan nila, suriin nila.
Makikita nila yung turo ng appointed son. Napaka-importante. Kasi, sasabihin nila, of course, kung ano yung sinasabi nila. Repentance ang tinuturo niya. Repentance ng kasalanan ng tao. Suko mong sirpensin mo para maligtas ka at gawin mo kung ano nararawat ng kabutihan na inuutos ng Diyos ang kanyang life. Sa internet, nabasa ko mapulto si pastor. Pero pag nabasa mo po yun, pag dati ka ng televiewer, maiintindihan mo yung mga nagsusulat doon, hindi talaga nila maintindihan si pastor. Wala pong kultong nagsasabi na mag-repent ang isang tao. No, nung mga panahon hindi ko pa nasusumpungan, o hindi pa ako nasusumpungan ng kingdom, ang pagbabago sa akin dalawa na. True evolution sa revolution. Ang evolution, ito yung parang naghihintay ka lang, nagpapatihanod ka doon sa pagbabago ng mga bagay. Kaisipan, bagay, technology, yun yung evolution. Pero yung revolution, ito yung meron ng sangkap ng pwersa. Niisip ko, yung conversion, yung proseso ng revolusyon, mas magiging makabuluhan, magiging material, magiging realidad, kung ang unang magbabago ay yung spirito, yung loob. Ang pagbabago, sisimula sa loob. Ang kapasyahan ng pagbabago ay nanggagaling sa loob. The strewn islands of the Visayas region have been united as one when spiritual revolution reached this part of the Philippine archipelago. The recent kingdom baptism rites held in the region demonstrates how hundreds have surrendered their own will through absolute obedience to the Almighty Father's perfect will. The huge population of the kingdom-like congregation of Hong Kong further boosts up as hundreds in the fragrant harbor received their spiritual birth through water baptism recently. Hong Kong is one of the foreign sentinels of light, which boasts of the most number of Papunta sa kingdom. Hindi yung magawa ng kanyang will. Dati akong Katoliko at nalilito ako dun sa Trinity. Ngayon, nung napanood ko si Pastor, lahat pinaliwanag niya tungkol sa Trinity, kung saan pupunta ang aking kaluluwa pagkatapos ko mamatay. Bilang doktor, hindi ko po makontrol ang aking physical na buhay. Ngayon, pag namatay ako, alam ko na kung saan ako dahil in-explain talaga ni Pastor. Tapos marami pang tourist pastor na madali kong naintindihan. Wala masyadong pagtatalo sa akin. Tuloy ngayon lalo na. Malinaw siya, klarado, kumbaga sa tuhog Tuhog yung lahat ng tanong mo na andun yung sagot. Hindi mo na kailangan magtanong openly, kundi parang tinatanong mo pa lang sa isip mo, nasasagot na niya. Nung una, yung siya'y anak ng Diyos. Isa rin niya sa medyo matagal na nagkaroon ng liwanag sa akin. So hanggang sa yun na nga, yung paliwanag niya na kung hindi siya anak ng Diyos, sino tatay niya? So, anak siya ng Diyos sa Espiritu kasi pinanganak siya muli. So, yun, luminaw sa akin yan. At lahat naman ng ipapanganak muli sa Espiritu, dalawa lang naman magiging pagpipilian mo Kung hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng demonyo. Na-realize ko na persecuted si Pastor. Tapos hanggang sa kakaisip ko, na-realize ko na si Jesus din pala that time persecuted. So nagkama pa ako ng idea na by June magsimba ulit. Sabi ko, sige magsisimba na ako. Pero that time, ang thinking ko na magsisimba ako, decided ako na papasok na dito. Kasi ang thought ko, I don't want to be a part of history that is going to repeat itself again. Since pinersecute nila si Jesus before, eto dumating si Pastor, appointed sa Napel. Ayoko siyang i-persecute. Ayoko maging part sa mga tao na nag-persecute kay Pastor. So, kaya gusto kong pumasok. From darkness, they have been brought to the light. They have heard and listened to the Almighty Father's audible voice, calling out to mankind to repent and enter into the kingdom.
kaiba ng Baptist at saka ito kay Pastor, na-complete yung sa mind ko ang liwanag na dati hindi ko maintindihan. Para sa akin, ang feeling ko lang, sinasapprehension na nakikita ko sa kanila, parang physical lang naman yung mga tinuturo nila. Sa totoo, hindi naman ako nakabasa ng Bible, no? But I have accepted it as a blueprint. How man can conduct himself and then be back to his Creator. But I would believe more, ang pinakamagandang sample siguro is the sampling na ginagawa ni Pastor Kibuloy. At least one life, being a template, because I am an engineer, I understand what is a template. So, madali mo masundan. Kasi kung hindi mo nga masundan ng nandito na, ano pa kaya sasabihin mong sundan mo yung imaginary. So, madali tayo malihis kung wala kang susundang nakikita. Although, from the very beginning, that was really the purpose, because in spirit and in truth. Before, nung I'm still a Catholic, hindi ko nauunawaan yun. So, doon lumalim ang paniniwala ko sa teaching ni Pastor na sa tagal na panonood ko sa kanya, yung mga binibitawan niyang pangangaral, kung isang ordinaryong tao lamang ito, hindi niya may papangaral yung ganong klaseng uri ng pangangaral na nanggagaling sa Panginoon, sa ating Panginoong Jesucristo, na ang paniniwala ko noon ay Holy Trinity. Yun ang kinalakihan ko. Doon ko naunawaan na iisa lang pala ang Diyos, na ang si Jesus Christ at ang Ama ay isa at hindi dalawa at hindi tatlo. So hanggang sa patuloy akong nanonood sa kanya, and then I finally decided to be baptized and be a part of the kingdom. Nung napanood ko nga ito si appointed sa Pastor Kibuloy, parang mamagnet ako. Turo lalo na yung sabi niya yung Exodus tungkol sa mga graven images. Parang natakot ako. Sa bahay ko, naka-stante pa nga Balak stante ganyan, no? Sa sala namin, pagpasok mo, iba-ibang santo. Kasi negosyante yung mga magulang ko, may santo silang verde ba? Nakaharap pa yung santo sa negosyo nila. Nung mamurta ko na ganun, tapos yung nalaman ko din sa sa Katoliko, yung Trinity, at nalaman ko only one lang talaga, parang unti-unting nagliliwanag ang isip ko. At sinabi niya sa Matthew 7:21, hindi lahat at Lord, Lord, na